Nagbabala naman ang Commission on Elections na diretso sa kulungan ang mga mahuhuling bumibili at nagbebenta ng boto sa pagsisimula ng kampanya para sa Hatol ng Bayan 2025. Narito ang report. Nagbebenta man o bumibili ng boto, wala na yang kawala sa Commission on Elections. Dahil ngayong magsisimula na ang kampanya para sa 2025 midterm elections, ang COMELEC sisiguraduhin na diretso sa kulungan sino mang sangkot sa vote buying. Pwedeng-pwede kasi ngayon ang warrantless arrest na paghuli sa mga caught in the act na bumibili at nagbebenta ng boto. Sapat na sa amin na maipakulong namin kahit ilang oras yung mismong mga kakasuhan. O di mag-bail sila. Okay lang sa amin. Pero ang importante, kasi if it is a warrantless arrest, may procedure kasi. Ang sistema naman dito, sa oras na makita na may namimigay ng pera kasama ang ilang campaign materials, pwede na itong ikonsidera na vote buying. At sa pinalakas na Committee on Kontrabigay ng COMELEC, hindi na lang basta arestado at kulong, posible pang diretso kaso sa korte ang kahaharapin ng kahit sino. Katuwang na rin kasi dito ng COMELEC ang Department of Justice, Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang lahat ng kaso sa aming law department ipafile. Or pwede namin yung continuing deputation ng DOJ, pwede namin isik yung tulong ng DOJ para din sila mabilis ang prosecution. Pati ho kami pag may magrereklamo, sinabi ni Chair time and again, kung hindi nila kaya, kami ang magpa-file motu proprio on our own or we are going to pursue it. No? It's not going to stop at just submitting your complaint. Magtutulungan na po yung law enforcement agencies, whether it be the PNP or the NBI, with the prosecutors para po mapalakas po yung mga kaso natin. And because nga, dun din sa binanggit na kasunduan ng COMELEC tsaka ng DOJ, nagkaroon na rin tayo ng referral pathway kung saan very open na po ang mga prosecutors to mag-receive ng evidence. Makakita po talaga yun na mahigpit na PNP. Hindi namin papayagan vote buying. Bukod naman sa mga warrantless arrest, bantay sarado rin kahit ang malakihang pag-transfer ng pera sa mga bangko at e-wallet applications ngayong halalan. Sabi ng COMELEC, 2 araw bago ang eleksyon, meron ng money ban o bawal na ang pag-transfer ng pera na higit 500,000 piso. 2 araw din bago ang halalan, bawal na magpapalit ng tig 200 pesos, 100 at 50 pesos na hihigit sa halagang 20,000 pesos. Daan ito para masiguro walang magbabayad ng boto. Pag nag-aabot ng pera tapos may other corroborating evidence, for example, campaign materials, sample ballots or whatever, habang inaabot yun, ay yun pwede kami mag-presume, pati yung law enforcement authorities, that is vote buying. Humihingi naman ng tulong ang COMELEC sa taong bayan, tumulong din sa pagsasawata ng vote buying. Simpleng video lang, tatayo ng ebidensya para magsampa ng kaso sa korte. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.